Dating mahirap, mayaman na ngayon. Pero bago makamit ni Tess ang tagumpay ng kanyang negosyo, ay naging masalimuot at magulo din ang kanyang buhay. 2 buwan pa lang noong siya ay makaalis, nagloko na ang kanyang asawa. 2 taon pa lang daw ang kanyang anak nang magkahiwalay sila ng kanyang unang asawa. Aminado din si Tess na siya noon ay nagkaroon ng depression. Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin. Let's start! OFW noon, negosyante na ngayon. Ito ay ang kwento ng buhay ni Teresita Perez Villanueva. 25 years na nagtrabaho si Teresita bilang nurse sa Saudi Arabia. Unti-unting sinimulan ni Tess ang pagbuo ng kanyang pangarap na magkaroon ng matatag na negosyo sa pamamagitan ng produktong pampaganda ng kutis na tinawag niyang Magic Cream. Ito ay nagsilbing magic na nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Nagpatayo ng planta si Tess para sa kanyang negosyo sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Pero bago makamit ni Tess ang tagumpay ng kanyang negosyo, ay naging masalimuot at magulo din ang kanyang buhay. Naging masakit para kay Tess ang kanyang kabiguan sa buhay may asawa kapalit ng malaking sweldo sa pangingibang bayan. Ayon kay Tess, 2 buwan pa lang noong siya ay makaalis, nagloko na ang kanyang asawa. Ayon pa dito, naghanap kaagad ng iba kaya nauwi sa hiwalayan ang pagsasama namin, kwento ni Tess. May isang anak si Tess sa kanyang unang asawa. 2 taon pa lang daw ang kanyang anak nang magkahiwalay sila ng kanyang unang asawa. Pero ipinagmalaki naman ni Tess na ang kanyang anak ngayon ay isa ng matagumpay sa kanyang napiling propesyon. Nagkaroon ng pangalawang pagtibok ang puso ni Tess. Kung madaling nakahanap ng kapalit ang kanyang asawa, umabot naman ng 9 na taon bago muling tumibok ang puso ni Tess. Nakilala niya si Nelson na nagtrabaho noon sa Saudi Arabia din at naging katuwang niya ngayon sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo, ang Perville Cosmetics Philippines Incorporated. Nagbunga rin ang kanilang pag-iibigan ng isang supling. Ang Perville Cosmetic ay gumagawa ng mga whitening lotion, skin toner, sunblock at iba pang beauty products ay ipinagsamang Perez at Villanueva. Ayon kay Tess, mahirap ang pinagdadaanan ng mga OFWs. Yung iba nagkakasakit lalo na kung may problemang iniisip sa Pilipinas. Gaya ng experience ko, nasa malayo akong lugar pero ang iniisip ko, ang anak ko. Mabuti na lang nandoon ang mga kapatid ko, kwento ni Tess. Ang pagkakaroon ng broken family sa mga OFWs ay isang seryosong problema na dapat pag-ukulan ng pansin ng pamahalaan upang maisalba ang mga mawawasak na pamilya, ayon kay Tess. Dagdag pa nito, masasabi natin na kaming OFWs ay hero dahil sa taas ng remittance pero hindi alam ng pamahalaan ang malalang nagiging resulta at kapalit ng socio-economic problem. Tulad ng iba, naranasan din ni Tess ang sobrang kalungkutan dahil sa paghihiwalay nila ng unang asawa. Ngunit dahil dito, siya ay mas lalong nagpursige. Naisip ni Tess na lalo lamang mawawalan ng saysay ang kanyang pangingibang bayan kung hahayaan niyang masira ang kanyang sarili. Dapat bumangon kapag nadapa, maging mas matatag para harapin ang anumang dagok ng buhay. Aminado din si Tess na siya noon ay nagkaroon ng depression at ang kanyang depression ay dinadaan niya sa pagkain. Ayon pa dito, kain daw siya ng kain kaya tumaba ito. Pero narealize niya na dapat magpursige para sa anak niya at sa mga kapatid niya. Kaya ginawa niyang busy ang kanyang sarili sa trabaho at nag-sideline siya sa pagtitinda.
pag-attend sa activities ng mga OFW at tsaka palihim siyang nag-a-attend ng charismatic group kasi bawal doon. Ayon kay Tess, kung maisasalba pa ang pamilya, umuwi na lang. Pero kung hindi na, isacrifice na talaga. Isubsob mo na lang ang sarili sa trabaho at magpayaman para sa anak mo. Kailangan umanong mag-usap ng masinsinan ang mag-asawa kung magtatrabaho sa ibang bansa ang isa sa kanila. Dapat umanong ihanda ang sarili sa paglalayo at pagtuunan ng pansin ang mga bata kung mayroon mang anak. Kailangan magsakripisyo at magpakatatag ang bawat isa. Nakakaawa ang mga bata. Kaya di ba may mga balita na karamihan yung mga anak ng OFW, it's either nalulong sa bawal na gamot o kaya nabubuntis kasi hindi nagagabayan, napapariwara. Yan dapat ang iisipin ng mag-asawa bago umalis kung ano ang nagiging resulta ng pag-alis. Patuloy na kwento ni Tess. I'm talking from my experience. Yung pamangkin ko na OFW din, ang asawa. Sinabihan ko na wag nang umalis dahil baka masira ang pamilya nila, pero nagtuloy pa rin. Hindi ako nagkamali, nagkahiwalay nga sila. May 3 silang anak, ayon pa kay Tess. Sabi pa nito, mas mabuti na magtrabaho sa ibang bansa habang wala pang asawa at hanapin na lamang sa bansang pupuntahan ang taong nais niyang makasama sa buhay upang hindi humantong sa ganitong problema. Kailangan maging praktikal sa hirap ng buhay lalo na ngayon, sabi ni Tess. Ang kwento ng buhay ni Tess ay sadyang kahanga-hanga at nakaka-inspire. Tunay ngang hindi dahilan ang pagkalugmok sa buhay upang ikaw ay magtagumpay. Ang pagiging matagumpay sa buhay ay hawak natin at hindi ninuman. Ang tagumpay na inaasam ay samahan mo ng sipag, tiyaga at mataimtim na dasal. Tunay ngang wala namang madali sa ating buhay. Pero kung ikaw ay magsisipag at magbabanat ng buto, pasasaan ba't makukuha mo din ang inaasam at pangarap na bituin. Tunay ngang sadyang ganyan ang buhay. Kaya kailangan tayo ay magsanay, mapaglarong tadhana, susubukin ang tibay. Kaya magsikap ka, mag-isip at mag-aral. Magandang bukas sa'yo ay nakalaan. Salamat muli mga parikoy. Kung nagustuhan nyo ang video ito, wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Hanggang sa muli, salamat!